Sa akin, personally speaking, malakas ang ebidensya. Malakas. Pero kagad ang katuwiran ko, if kung magsinungaling ka sa akin, alam ko ang totoo, kaagad yan. Sasagutin ko yan. Sabi ng Panginoong Jesucristo mismo, No po. the truth shall set you free. Alam ko, totoo ba yung sinabi ng AMLAC? Totoo ba yung sinasabi sa Stalin? Totoo ba yan? Kaya kami, we are not actually telling the people, paniwalaan nyo itong totoo. Hindi yun eh. Kundi ito, bine-verify na, ito ang testimony ng AMLAC, ito ang testimony ng Ombudsman. Bahala kayo kung anong paniniwala nyo. So mukhang pag-uusapan na po tungkol sa threat po, okay? Ni VP Sara kay President Bongbong Marcos. April 29. Isa pang probable cause yan. Kaya ako, binanggit ko na yan eh. Binanggit ko na Yes po. sa aking manifestation. Na isa sa very strong probable cause is the threat given by the Vice President to the President. Pero may kirot dun, Kong, nung sinabi mo na pag mahirap, pag ordinaryong Pilipino, arrested ka agad. Pero pag ganito, bilyon niya, Confidential yan. confidential. Yun yung nagustuhan ko dun eh. VP Sara. So, alam niya na to mga aligasyon sa kanya, kung ano man yung mga paratang, tapos no-show siya. May possible po kaya na mag-resign siya. Pero yung mga kababayan din, yung mga trolls, di ba, sinasabi, bigayan yan kasi botohan dyan sa Congress. Ano masasabi niyo doon, Kong? Bigayan. Oo. What is going on, guys? Nandito po tayo ngayon at magtatandem po tayo kasama ni RJ Angeles. Malakas sa YouTube to. Kamusta, RJ? You know, so my first thing podcast. So ngayon kasama din po natin si Kume, mga kababayan, balita at kaalaman. So kumusta na rin? At narinig natin kahapon sa House Committee on Justice doon sa House of Representatives po. So anong mo? Overwhelming. Ang dami nating napanood. Mga ebidensya nagsipaglabasan. So parang kailangan natin himayin no? Gaya ng ating mga kababayan na gustong malinawan sa mga pangyayari kahapon, papaiksiin natin, pagkakasyahin natin ngayong araw no, sa maikling oras, ang lahat ng kaganapan. At para matulungan tayo sa paghimay ng mga yan, no? Kasama po natin ang isa sa pinakamalulupit na kongresista sa Maynila at of course, member din po siya ng Justice Committee and chairperson ng House Committee on Human Rights. Yes. Endorsed yan. At maalam talaga sa human rights. So mga kababayan, so let's welcome po ang ating Congressman Benny Abante po. Congressman. Magandang umaga. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po. Kong, kamusta? Ang daming pong pangyayari kahapon. Kasi kailangan po yung mga kababayan natin, kahit pa paano malinawagan naman po sa mga pangyayari kahapon. May mga highlights na... Wala, actually, palagay ko, tapos na ito eh. I mean, kung pag-uusapan natin yung probable cause, nakuha na namin eh. Halos lahat. Hindi lang isa yung probable cause niyan eh. Oo. Andun yung AMLAC, andun yung Ombudsman, andun si Senator Trillanes, Opo. diba? Andun ang BIR. So we're able to get nalaman ng taong bayan ngayon na ito palang si BP Sara at yung kanyang buong pamilya, hindi pala simple buhay niyan. Oo. Meron palang natatagong mga kayamanan niyan. Kailangan nating isiwalat, malaman ng taong bayan. Oo. Kaya sabi nga ni Congressman Bong Suntay, yan. Kilalang kilala yan na, na supporter na Vice President. Pero sinabi niya, nalulula siya. Yes, tama Sa po. mga revelation, nalulula siya. 000. Nakakalula, sabi niya. Sabi ko, mabuti naman, sinabi ni Congressman Suntay, nalulula siya. Ako nga, nahuhulog na ako eh. Di ba? Oo, matindi ang revelation. So ano pong pinaka-bombshell po doon, Kong? Kasi syempre, yung mga kababayan natin medyo nahihilo sa mga 00 na nakikita po nila sa screen nila. So ano po yung pinaka... Maraming bombshell eh, RJ. Siyempre yung una, nung nilabas namin si Remil Madriaga, di ba?
O, isa yun. Sabi ko nga, smoking gun yan eh. Marami siyang reveal doon. Pangalawa, itong sinabi ni Senator Sani Trillanes, naniniwala ako na yung sinabi niya kahapon, paniniwalaan na marami yan. I think it's a vindication on his part. Di ba? Yung SALN ng Vice President, makikita nyo na malaki yung perang kanyang kinita pero wala siyang nagastos kahit 5. No? Sa kanyang SALN. Opo. Nakalagay doon, wala. Alright. At hindi lang yan, kundi siyempre, pag pinag-uusapan yung impeachable offenses, for example, at least makikita ng taong bayan ngayon, yung mga pera kung saan nanggaling yan. Allegedly kung saan nanggaling yan. Kaya ako, diniretso ko sa Senator Trillanes eh. Kung halimbawa, si Sammy Uy, ang nagbibigay ng perang yan, at siya ay kinikilalang drug lord, o ibig sabihin, sabi ko kay Senator Trillanes, galing sa droga yung pera. Yun. Di ba? Hindi lang yan, kundi meron pa siyang connection sa Pogo. O ibig sabihin, yung pera palang yung binibigay niya, galing din sa Pogo. Oo. Yun lang. You see, yun ang kinakailangan malaman ng taong bayan. Yun. So, grabe talaga yung So, syempre, kasi may war on drugs po sila. Nakaraan na administrasyon po kung. So, pero kumikita pala sila sa mga revelasyon ni... O dahil related yan doon sa nireveal namin sa Quadcom eh. Oo. Kaya nga ang ating Pangulo, si BBM, pinagbawal niya na ang Pogo sa Pilipinas. Pero until this time, may Pogo pa eh. Oo. But can you imagine, nung panahon ng dating administration, 300,000 Chinese ang nagpunta rito. Yun lang. Most of them are illegal Chinese. Nagpunta rito. Ilan lang na deport? Wala pa 6,000 eh. So nagtaguan ngayon yan sa lahat ng mga islands sa Pilipinas yung mga yan. O nang nagtaguan sila, syempre mawawalan sila ng pera. So nagnegosyo ulit. Anong negosyo ang kadalang ginawa? Illegal na Pogo. Ayun lang. Illegal na Pogo. So hanggang ngayon, nagtatrabaho pa yung mga yan. Kaya sabi ko nga, dapat talaga tudukan na ito. Tudukan na ito. Kaya sinabi namin kahapon na ito talagang bombshell na lahat to. Oo. Yung sinabi ni Trillanes, bombshell yan. Yung reveal ng AMLAC, bombshell. For the very first time, anong sinabi ng AMLAC? Kasi sa kanila, ang kanilang iniimbestigahan lamang, hindi yung account eh, Opo. kundi yung mga transaksyon. Transaction. Kung ano yung mapasok, kung ano yung lumalabas. See? Nakita naman ng taong bayan. Kung hindi na kami nagsalita eh. It's not us. We are only gathering evidences. Right. And we are verifying the evidence. Pero hindi kami ang naglalabas ng mga ebidensya. Hindi kami nag-expose. Oo. Ang nag-expose niyan yung mga taong gumagawa niyan. Di ba? So sa amin, inaakusahan kami na mini trial. Kaya nga ako, alam mo, napaka-fair ng aming chairman, si Jinky Luiso. Napaka-fair niya. Kahit kami kakampi, sabihin sa amin, hindi pwede yan, probing question niya. Tama po. Tsaka napansin din natin mga manifestation ni Congressman Marcoleta wala daw sa SALN. Actually, Sinasabi niya. Ilang beses na siyang nagbigay ng manifestation. Hindi naman siya member ng committee. Pero in reality, he cannot ask questions. But we allowed him to make manifestations. Napakabait sa kanya ng chairman. Hindi ko na matake itong sinabi niya na iniimbestigahan namin ang SALN ng Vice President samantalang wala naman yun sa impeachment complaint. Opo. Nasa impeachment complaint eh. Binasa po. Fishing expedition nga daw po eh. Fishing, paano magiging fishing expedition if the water is empty? Oo. Wala naman tubig eh. Oo. Ano ibig sabihin ng fishing expedition yan? Saka kung iisipin po natin, 'di ba, yung itong hearing po na nangyayari, hindi naman po to one way lang, no? Kumbaga, kung wala naman talagang kasalanan yung kabilang kampo, papabor sa kanya ang lahat ng mga resulta ng inyong Sa amin, pagdinig.
sa amin, when serious allegations are raised, ano ang responsibility ng Kongreso? Alright, it is to set, it is to examine, it is to let the process move forward. Kung hindi namin ginawa yan, bakit pa may Kongreso? Tama. Hindi ba? I mean, okay. Kaya sinabi ko kahapon sa kay Vice President, alam ko naman nanonood siya eh. Oo. Maaari bang hindi siya, kung hindi siya nanonood yung mga bata niya. Anong sinabi ko? Madam Vice President naman, pumunta ka na. Because you cannot just go to the media at sabihin mo yung gusto mong sabihin. Di, taka to. Take an oath. Yes. Para lahat ng aligasyon, kung halimbawa, walang kwenta yung mga aligasyon na yan, di libre ka. Oo. Oh. Pwede niyang i-deny, di ba? Oo. Ngayon, kung tama yung aligasyon, sasagutin mo yan, sagutin mo na tama. You see that? Let the congressman, more than 311 of them, make a decision for themselves. Tama. Oh. Ayun. To be very specific, Congressman Benny Abante, yung tungkol po sa mga hindi niya dineklara sa kanyang salin. For example po, yung mga bank accounts, di ba, nung 2019 hanggang 2024, posible po ba yun na wala po siyang cash on hand or hanggang bank deposit nung 2019 hanggang 2024? Ano pong masasabi niyo po doon? Alam mo, you do not want to question anymore the SALN, Pero alam mo, yung pagkakasabi niya sa SALN niya, yung mga hindi niya dapat na ni-reveal doon, that's questionable. That's questionable eh. Di ba? I mean, paano ka mag-aano ng SALN na wala kang nagastos, wala kang expenses, walang alaman nakalagay dyan, samantalang kumikita ka ng pera. Yes. Buwan-buwan, taon-taon. Na lumilibot siya sa ibang bansa. Paano pag nawala, panggastos niya doon, saan niya kinukuha? Di ba? Ano nakakapagtaka eh. Simple nga yung buhay niya, pero 16 mga abogado niya. Yun. So speaking of ibang bansa, so ngayon kasi kung naaprubahan nata yung travel authority niya po. Pero nagbigay siya ng ng statement na medyo tinanggihan niya yata and she's going to ask for another travel authority. At ang kanya request lang, wag naman sanang bigyan siya ng ultimo ora na 6 hours before her departure sa bibigay. Hindi ko na alam yun. Pero the thing is, pasalamat siya. Binigyan pa siya ng travel Medyo choosy authority. siya, kung medyo choosy pa siya, kung. Pero mo, yung travel authority, grabe yung pupuntahan niya. Ayaw na bansa. Grabe, ang dami kong. Ayaw na bansa. Belgium, UK, Netherlands. Dami, no? Talagang, Dora the Explorer. Kong, ito, may next question po kami. Kong, ito. Tungkol po sa bilang chairperson ng House Committee on Human Rights, hindi po ito yung unang beses na salaysay po ni dating Senator Antonio Trillanes. Pinag-usapan na rin po ito sa Quadcom. Gaano po kahalaga ang mga naging salaysay ni Senator Trillanes na naganap po sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Alam mo, syempre, nung yung mga panahon na nakaupo si Presidente Duterte, very popular siya. Yung bang pinagkibit-balikat lang ng mga ng maraming kababayan natin na sinasabi ng Trillanes. Pero ngayon, hindi na nila pinagkibit-balikat yan. Ngayon, nakikita nila ang katotohanan dyan. You see that? Kahit na, for example, like ang sinabi ng Trillanes ngayon, would be a vindication on his part. Siyempre, sabi nila delayed na nga dapat nung araw pa yan sinabi ni Trillanes, nung araw pa pinaniwalaan ng taong bayan yan But the thing is this, yung revelation po ni Trillanes ay napakahalaga. Napakahalaga niyan. Para malaman ng taong bayan, itong mga taong ito ewan ko pero
The thing is, napakaraming mga dapat sagutin ng Vice President. Napakarami. Tinignan ko nga po yung mga social media ng Duterte siblings kay Sara Duterte, kay Pulong Duterte, pati kay Baste. Parang wala naman silang post na denial, ganyan. Ano ba to? Ina-admit na ba nila? Ikaw, Arjena, sa Sa tingin atin mo? kasi sa social media, pag maraming umaatake. So, ngayon, dapat i-convince nila si Sara Duterte na pumunta sa House of Representatives. Sa totoo Hindi lang, yung tinotroll yung mga Sa- congressman kagaya sa totoo lang, Yes, Kong. kapag totoo yan, hindi mo kinakailang isipan na yung sabihin mo. Oo. Totoo eh. Pag hindi yan totoo, kinakailang mag-isip ko muna. Ano ba sabihin ko dito? Pag-aaralan Ano nyo yung yung mga... planuhin mo na yan. Ano ba sabihin ko? Pero kagad ang katuwiran ko, kung magsinungaling ka sa akin, alam ko ang totoo, pak! Kaagad yan. Sasagutin ko yan. Tama. Go out in the open, no? Kapag mga kakampi mo ang katotohanan. Totoo yan. Kaya nga, ako, parang kong binabanggit dun sa hearing, hindi lamang yung sinabi ng konstitusyon na the public service is a public trust. Sinabi ko din dalawang konstitusyon na pinapaniwalaan ko eh. Yun. Yung una, yung sacred constitution, yung human constitution na ginawa natin. Yan, hindi naman perfecto yan eh. Diba? Maraming mali dyan eh. Kaya ang gusto ko ng palitan yan eh. Bakit maraming mali eh? Opo. Oo. Pero, ang pangalawang constitution na walang mali, yung Bible. Yun. Biblical constitution ay sinabi ng Panginoong Jesucristo mismo. Opo. The truth shall set you free. Alam ko, theologically speaking, yung truth na yan, that is in reference to the Lord Jesus Christ. Siya ang katotohanan eh. Kaya sinabi niya, I am the truth. Di ba? I am the way. truth, the life, and the way. Yes. Pero, common knowledge ito. Kailangan malaman ng taong bayan ang katotohanan para malibre na ang taong bayan sa katiwalian. You see? At para yung mga nagumuha ng tiwali ng mga bagay ay magkaroon na ng hustisya sa bansang ito. Kaya binanggit ko yung the truth shall set you free. May nasa kanila na yan. Sino ba? Kami, walang problema sa amin yun eh. Sapagkat we are not the ones telling the people, ito totoo. Ang ginagawa lang namin, bine-verify namin kung anong revelation. Kung anong sinasabi. Totoo bang testimonya ni Totoo yan. Oo. Totoo ba yung sinabi ng AMLAC? Totoo ba yung sinasabi sa Salin? Totoo ba yan? Kaya kami, we are not actually telling the people, paniwalaan nyo itong totoo. Opo. Hindi yun eh. Kundi ito. Bine-verify na, ito ang testimony ng AMLAC, ito ang testimony ng Ombudsman. Bahala kayo kung anong paniniwala nyo. Tama. So, tama nga po, no, Congressman Benny. Yung mga AMLAC transaction, pinagbangga-bangga po yan sa mga declared sal-in ni Sara Duterte. Sa tingin niyo po ba, Congressman Benny Abante, sapat po ba itong mga naglabasan na ito para masabing talagang may unexplained wealth? Hindi pa. Yung sinabi kahapon ni Congresswoman Laia de Lima, at random yan eh. Pinipili lang niya eh. Oo. Di ba? So hindi pa lahat yan. In fact, sinabi pa nga ng AMLAC, we're still confirming we cannot speak right now. Kaya sabi ko sa kanila, I'm not fully convinced with what you're saying. Hindi ako kumpinsido dyan. Bakit? Sapagkat kahit na for example, bago yung ating Director General dyan, Yes. electronic ang lahat yan. May data yan. Electronic data ang nakalagay dyan. Okay? Lahat yan nakalagay dyan. The thing is it reported? Kaya ang tanong ko, ano yung report ng mga bangko? Di ba? Did they report that to be a covered transaction or a suspicious transaction? Sino ba ang nagsasabi? Who determines if it is a suspicious transaction? Who determines? Ibig sabihin, alam na ng bangko yan. Alam na ng bangko. For example, like
biro mo, nag-deposit ako ng 5 milyong piso. Samantalang ang income ko 200,000 lang eh. Saan nanggagaling yung 5 milyon? Di ba? So, Suspiciousness. may suspicion na yan. So, who is determining that? Is it the bank or the AMLAC? Yun. Gusto rin malaman ng taong bayan kung ano ba yung suspicious na yan. Kung ilang amount po ba talaga. So, siguro yung flow ng accounts nila, no? Pero may kirot dun, Kong, nung sinabi mo na pag mahirap, pag ordinaryong Pilipino, arrested ka agad. Pero pag ganito, billion niya, Confidential yan. confidential. Kung yun yung nag-usapan dun eh. Ginagamit. Anong masasabi niyo dun, Kong? Yun ang sinasabi ko. Pag halimbawa, ordinaryong Pilipino yan. Estado ka agad yan. Ulihin ka agad yan. Pero pag malaki na yan, teka muna. Confidential yan eh. Hindi mo pwedeng i-reveal yan eh. Walang justice dito, Kong, ano? Ayan, bilang endorser po ng 4th impeachment complaint, confident po ba tayo kung sakaling matransmit po ito sa Senado, malakas ang ebidensya laban kay... Sa akin, sa akin personally speaking, malakas ang ebidensya. Malakas talaga. Only, syempre, sabi natin, itong impeachment would be more of a political, Political talaga. political rather than talagang legal. But the thing is, andun din ang legality. Pag nasa constitution, may legality yan. So, ibig sabihin lamang, ang pakiusap ko, let the senators and the congressman look at the evidences. Tama. Yun lang. At wag lang tingnan yung, kakampi ko si ganito kakampi ko si ganyan. Hindi, look at the evidences. Sino man yan? Di ba? Saka sa history po natin, Kong, 'di ba, yung usapin pa lang ng salin, meron na pong meron na pong natanggal talaga sa, 'di ba, may na-impeach Si sa justice. Corona. Si Corona In sa fact, salin pa lang. Isang bombshell lang yung Corona. Isang probable cause lang yun Salin lang Ito, marami kami ditong nakita na mga probable causes, na pwedeng himay-himayin natin. For example, sabi ko nga, lahat ng substance ng impeachment complaint, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, high crimes, ganyan. You do not even need to get all of those complaint at magkaroon ng probable cause about isa. Isa lang. Isa lang. Salin lang, for example, pag may probable cause yan, impeach na yan. Ganun pala yung Kong. Yes. Syempre, hindi naman tayo, mga bata pa tayo ata. At least ngayon, naiintindihan na natin. Pero Kong, sa susunod po na linggo, so mukhang pag-uusapan na po tungkol sa threat po. Okay? Ni VP Sara kay President Bongbong Marcos. April 29. Isa pang probable cause yan. Kaya ako, binanggit ko na yan Binanggit ko na Yes, Kong. sa aking manifestation na isa sa very strong probable cause is the threat given by the Vice President to the President. Yes. Kaya alam nyo, sinopla ko si Congressman Bongson Tejan ang sinabi niya. Yung misis ko sinasabi palagi sa akin, napapatay niya ako Kako, ba't kilala ba ang misis mo? Vice President pa yan? The Vice President being the second most powerful, highest position in the land, may influence yan. Tama. May kapangyarihan yan. Hindi ka lang pwede magsalita ng ganyan. Taong bayan. Can you imagine? Hindi lang yung threatening Yes, Kong. Sabi niya, nag-hire na ako ng assassin Yun lang ang mabigat. Di ba? Mabigat yun. And that is already a probable cause. Right. Sinabi niya yan. Hindi na pwede pasubalian pa yan. Para bang, syempre, we believe a suspect is considered innocent unless proven guilty, di ba? For example, like, kahit ikaw, RJ,
Pumatay ka na ng tao, hinuli ka. Oo. Suspect ka pa rin eh. Pero may probable cause na eh. Oo, tama. Oh, may probable cause na ikaw pumatay eh. Yes. Ganon din ang ginawa ni Vice President Sara. Nag-public na siya na sinabi niya na threatening the President of the Republic. Can you imagine? Yes. The Vice President doing that? Saka kung iisipin po natin kung 'di ba bilang isang official ng bansa, 'di ba? Dapat we always abide to the constitution. So dapat hindi pumapasok sa isip yung mga ganyang ano, 'di ba? Yung mag-hair ka para Hindi lang yan, kundi sana man lang. If you want to be respected, you give equal respect. Tama. Di ba? I mean, respect ba yun? Yung you will threaten the president. You're the vice president. Sabihin mo, nakipag-usap na ako sa assassin. Grabe 'yun. Oh, No joke, Ngayon, no joke pa sinabi. kung yung taong bayan nakinig dyan, yan, tulad sa sanayin mo, ay grabe yun, hindi lang simpleng bagay yun. It is the vice president threatening the president. It is not just any ordinary person threatening another person. Di ba? Yes. Oo. Yun ba? Kung ikaw nga, gagawin mo seryoso yung hindi mo kilala, bigla kang pinuntan, papatayin kita. Gulat. Magugulat ka dyan. Maghahanda ka na rin. Oh, Tama. hindi ba? Pero ito, kilala ito eh. Tama. Pangalawa, ito ay kasama pa niya. Unit team dapat ito. Oo. Can you imagine yung partner niya sa pangunguna ng bayan magtitreten? She is capable of the execution ng such threat. Kaya Very seryosohin. capable with all the influence she has. At alalahanin mo hindi lang po si Vice President Sara ang mga pangyarihan dyan. Ang buong Duterte family ang may kapangyarihan. Grabe. ang sabi ko nga po sa mga trolls na yung sinasabi pinaninindigan yan or dinidepensahan yan yung threat ni Sara Duterte. Sinasabi ko, kung katanggap-tanggap yan, di dapat pala yung mga pamilya ng EJK victims, ganyan din ang nag-hair din sila ng di ba? Nag-hair din sila ng assassin, tapos gantihan yung pamilyang Duterte, di ba? Kung ganun ng isip nila na dapat maging katanggap-tanggap ang mga ganitong threat. Yun. So pagkatapos niyan kung magbobotohan na ba yung committee po? Yes. Palagay ko, wala problema sa committee. Palagay ko wala rin problema sa plenary. Ibig sabihin, with Tuloy-tuloy all of the evidences presented, Yes. with all of those things, palagay ko makikita po ng mga congressman. Totoo. Kaya we will vote for the impeachment. Alam ko ako I'm very confident na yan, papasayan sa plenaryo at bubunta yan sa impeachment court, Senado. Ilang boto lang po ba kailangan ulit, Kong? 1/3 lang. 1/3 lang. So, ibig sabihin, kung 311 ng congressman, siguro mga at least 106 o 115. Pero palagay ko, mas marami pa ang Mas boto. marami ako. Pero yung mga kababayan din, yung mga trolls, di ba? Sinasabi, bigayan yan kasi botohan dyan sa Congress. Ano masasabi niyo doon, Kong? Bigayan? Oo. Sa mga signature. Kaya dati, nauna si Congressman Sandro Marcos. Kaya tuloy-tuloy na daw yung pag-impeach ni Sara doon sa... Hindi Pumirma. hindi nakukuha sa bigayan yan eh. Nakukuha yan sa paniniwala mo eh. Yes. Ano ba? Bakit pa kami nag-iimbestiga? True. Bakit pa kami nag-hearing? Bakit pa? Di ba? Sana hindi na. So we're just trying to say na ito, nag-hearing kami dito para palabasin natin na itong mga bagay na ito na verify namin, may katotohanan to. So, let it go to the impeachment court. Let the Vice President, palagay ko naman, kung di siya nag-appear sa amin, mag-appear na siya ngayon sa Senado. Sana. Hindi ka sure kung... Ga-appear. Tama-tama. Ayan, yung sinabi po ni Senate President Tito Soto na they will forthwith proceed with the impeachment pagka-transmit ng ano pong reaction nyo dito? Maganda yun. I mean, pag sinabi niya forthwith, ibig sabihin, kaagad. Yes. Di ba? Hindi ba Kaagad. fourth month?
Di kagaya dati eh. Yeah, kaagad yan. So, that's good. Para matudok na natin to. Di ba? Oo. So, kung 'di ba kasi itong impeachment talaga kagaya nga po na sinabi niyo political process po ito. We don't expect na parang husgado na guilty, 'di ba? Guilty. Ano pong masasabi natin sa mga mga nasa Senate kung sa pagboto? Well, anyway, nasa kanila yan eh. If ever, siyempre, politically speaking, meron diyang mga kakampi ni Vice President. Wala ka naman magagawa dyan. Talagang yun eh. Oo. Diba? Sinasabi nila yan eh. Oo, all the while eh. Pero I hope that they will weigh in yung mga ebidensyang nakalat namin. Oo. At yung fourth with na yan, for example, maganda yan kasi naniniwala po kasi ako, justice delayed is justice denied. Dapat mabilis. Tama. Oo. Kaya we do not want to continue on the injustices being done to the Filipino people. Ito pong impeachment proceeding na ito na binigay ng ating saligang batas Oo. ay para po sa taong bayan to. Yes. Hindi lang po para sa iilan to eh. Oo. Oo. So, kung yung dahil si VP Sara, so alam niya na to mga aligasyon sa kanya, kung ano man yung mga paratang, tas no-show siya, may possible po kaya na mag-resign siya? Kasi sabi ni Congressman Jervil Luistro po, House Committee on Justice, na kahit mag-resign siya, tuloy-tuloy daw po ang trial. Posible mag-resign siya kasi alam mo, resignation will still allow her to run for the presidency. Conviction, hindi na eh. No. Di ba? Nag-resign siya for example, sapagkat nakikita niya, wala mangyayari dito. Pero pag alam mo may mangyayari dyan, hindi siya mag-resign eh. Kasi alam niya na suportahan siya ng ilan. Kinakailangan lamang po ng 16 votes ng Senado para ma-impeach ang president, ang vice president. President. Ang tanong dyan, meron bang 16 votes sa Senate? There are 23 senators. Meron bang 16 votes na makukuha ang impeachment para ma-impeach talaga si Sara at ma-convict siya? That remains to be seen. Sabi ko, I hope that now, it is the appreciation na ng mga ebidensyang nakalap namin. So, yun. Kung sakasakali pong bumoto itong mga senador, mananagot naman po sila sa taong bayan, sa mga susunod na election. On that note, thank you very much, Congressman Benny Abante, sa pag-unlak po sa aming imbitasyon. At Salamat po, Kong. sana Marami tayong natutunan, lalo na mga kabataan. Sa sana next generation natin, Kong, sa Yes. Totoo yan, totoo yan. Kasi namumulak na rin po sila, Kong, kaya nagkaroon din tayo ng mga ganitong podcast. Kasi syempre, iba kasi mga terminologies doon sa Congress po. Unlike dito, parang common people lang po na nag-uusap lang tayo. Ang At least akin yung lang mga kabataan sana, natin. RJ, Yes po, Kong. they should discern kung fake news ito. Yun. Di ba? Yes. Kung fake news yan, kung totoo yan, they should discern that. Alam mo ko naman ang mga kabataan natin naghahanap ng katotohanan yan eh. Yes. Di ba? So ngayon, nakakatuwa din dahil before pinag-uusapan ng fake news sa Congress. So, ang ibang mga kung pag may fake news na, bumabato na kaagad. For example, about kay First Lady, nagkaroon ng fake news na scammer. Ginagamit yung pangalan niya, nag-scam. Nagbabato kaagad na fake news scammer alert. Yeah. So, Maganda yun. natuto na. Unlike dati, di ba kung antagal pa, weeks pa, so parang na-accept na ng taong bayan na totoo yung news na yun. Pero ngayon like politician, lahat, kahit ordinaryong Pilipino po, pag fake news, sumasabat ka agad sa social media. Buti. Kaya yun pong kagandahan ngayon po. Any parting words, Kong? Anyway, yun ang gusto kong sabihin lang sa taong bayan natin. I hope na they will really appreciate the truth that matters.
So, talagang, yun katotohanan to the truth that matters. No? I mean, sa akin whether the Vice President be impeached or not, walang problema sa akin yun O kung siya pwedeng tumakbong presidente, anyway, it's the people that will judge. Yes. Di ba? Ngayon, hindi ko pipigilan ang taong bayan na ibotong gusto nila. Hindi ko sinasabi, I want the Vice President to be impeached by the impeachment court and be convicted so that she cannot run anymore. Sa akin, bakit ko pipigilan yan? Kung yun ang gusto ng taong bayan. Di ba? But, ang nais ko lang, maging discerning ang taong bayan tungkol dito. You do not judge a book. Sabi nga, don't judge a book by its cover. Tignan mo yung pinakaloob niyan. Ano yan? Pinakaloob niyan. Yun lang po. Yun. Thank you very so much. Yan po ang ating Congressman Benny Abante po, no? Mga kababayan, thank you so much po, Kong, sa pagpaunlak po dito ngayon. Maraming salamat sa inyo. RJ1, RJ2. Thank you. At magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Yan. Balita at kaalaman at RJ Angeles RN po.